Pasko ang pinakamasaya raw na panahon. May ilaw, regalo, pamilya, at masayang alaala. Pero kapag hinukay mo ng kaunti ang mga tradisyon sa iba't ibang bansa, makikita mo ang nakakatakot na madilim na side. Sa buong mundo, may mga halimaw, demonyo, at mangkukulam na parurusahan ang masasama. O mas malala pa. Hindi ito gawa-gawang horror movie, totoong kultura pa rin ito hanggang ngayon. Ito ang top 10 pinaka-nakakatakot na halimaw at tradisyon sa Pasko na magpapabago ng tingin mo sa holidays. Bago tayo magsimula, baka pwede mo namang i-like at pindutin ang subscribe button para sa tuloy-tuloy na content. Tara, simulan na natin. Number 10, Marilwood, Wales. Gabi ng Pasko, tahimik ang paligid. Tapos biglang may kumatok sa pinto mo. Pagbukas mo, hindi tao ang sasalubong sa'yo, kundi isang bungo ng kabayo, nakakabit sa dulo ng mahabang stick. May mga palamuti sa ulo, nakanganga ang bibig, at sa ilalim nito, isang figura na natatakpan ng puting tela mula ulo hanggang paa. At hindi lang siya basta nakatayo, kumakanta siya. Hindi masaya, hindi rin parang caroling. Humihingi ito ng pahintulot, napapasukin siya sa loob ng bahay para uminom at kumain. Kapag pinayagan mo, paniniwala nila na swerte ang dadating sa'yo buong taon. Pero kapag tinanggihan mo, magpapatuloy ang kantahan. Mas nagiging mapanukso. Minsan diretso pang nangiinsulto hanggang sa sumuko ka. Ayon sa paniniwala, ang bahay na hindi tumanggap sa Marilwood ay mamalasin sa buong taon. At ang pinaka-creepy, ginagawa pa rin to sa ilang lugar sa Wales hanggang ngayon. Number 9, Belsnickel, German-American folklore. Bago pa dumating si Santa, may nauna raw bumisita, si Belsnickel. Isang mabalahibong figura na nakabalabal, may dalang kadena at pamalo. Pumupunta siya sa mga bahay bago magpasko, lalo na kung may mga bata. Tinatanong niya kung mabait ba sila. Kapag oo, maghuhulog siya ng candy sa sahig, pero kailangan munang pulutin ng bata. Kapag hindi, doon lalabas yung pamalo. Isang halo ng Santa Claus at tagapagtupad ng parusa. At hanggang ngayon, buhay pa rin ang tradisyong ito sa ilang Pennsylvania Dutch communities sa Amerika. Number 8, Père Fouettard. Sa France, may kasama si Saint Nicholas. Hindi siya mabait. Hindi rin siya nagbibigay ng regalo. Si Père Fouettard, na ang ibig sabihin ay Father Whipper. Nakaitim na balabal, may dalang pamalo, at siya ang responsable sa pagparusa sa mga batang pasaway. Ayon sa legend, dati siyang butcher na pumatay ng mga bata. Pero binuhay raw siya ni Saint Nicholas, hindi para patawarin, kundi para habang buhay na magparusa. Hanggang ngayon, lumalabas pa rin siya sa ilang Christmas parades sa France. Number 7, Kalikantzari. Sa Greece, may mga nilalang na tinatawag na Kalikantzari, mga pangit na goblin na buong taon ay nakatira sa ilalim ng lupa. Sinusubukang sirain ang World Tree para gumuho ang mundo. Pero tuwing 12 days ng Pasko, umaakyat sila sa ibabaw ng lupa at doon sila nanggugulo. Nagnanakaw ng pagkain, nagkakalat sa bahay, umiihi sa sahig, at gumagawa ng kaguluhan kung saan-saan. Kaya ang mga pamilya sa Greece, nag-iiwan ng pagkain at offerings para hindi sila guluhin. Number 6, Zwarte Piet. Kilalang helper ni Santa sa Netherlands si Zwarte Piet. Pero sa mga lumang kwento, siya ang tagapagparusa. Sa mga pasaway na bata, kaya niyang bugbugin o ilagay sa sako at dalhin papuntang Spain ang batang pasaway. Matanda na ang pinanggalingan ng folklore na ito at hanggang ngayon, nananatili pa rin itong kontrobersyal na kwento. Kahit moderno na ang celebrations ng Pasko sa Netherlands. Number 5, The Dead Children's Shoes. Sa ilang lumang bahagi ng Europe, may tradisyon na mag-iwan ng sapatos ng bata sa labas ng bahay tuwing Pasko. Para raw ito sa swerte, para sa biyaya, para sa magandang kapalaran sa darating na taon. Pero may mas tahimik na paniniwala sa likod nito. Sinasabi ng matatanda, ang sapatos ay hindi lang para sa regalo, kundi para rin sa mga batang hindi na umabot sa Pasko. Kaya raw dapat may sapatos sa labas. Number 4, The Yule Log Curse. Sa ilang bahagi ng Europe, may paniniwala tungkol sa Yule Log. Isa itong malaking kahoy na sinusunog sa fireplace tuwing Pasko. Pero hindi lang siya dekorasyon. Ayon sa paniniwala, kapag mali ang paraan ng pagsindi o namatay ang apoy bago matapos ang gabi,
may masamang mangyayari sa pamilya, o malas buong taon. May ilan pang kwento na nagsasabing ang abo ng Yule log ay hindi basta tinatapon. Itinatago ito sa bahay bilang proteksyon laban sa masamang espiritu. Dahil kapag nawala raw ang abo, may papalit. At hindi iyon swerte. Number 3. Frau Perchta. Si Frau Perchta ay may dalawang muka. Minsan maganda, minsan nakakatakot. Sa loob ng 12 araw bago magpasko, binibisita niya ang mga bahay. Ang masisipag, binibigyan niya ng coins, pero ang tamad sa trabaho. Sinasabi sa kwento, binubuksan niya ang tiyan ng tao, tinatanggal ang mga laman at pinupuno ng dayami at bato. Hindi ito katang-isip lamang. Parte ito ng mga lumang kwento sa Alpine regions na parang paalala kung paano ang tamad ay pinaparusahan sa malamig na taglamig. Number 2. Yule Cat. Sa Iceland, may kwento sila tungkol sa Yule Cat, isang higanting pusa na gumagala tuwing gabi ng Pasko. Kapag wala kang bagong damit pagsapit ng Pasko, lalo na kung bata ka, sinasabing pwede kanyang kainin, hindi dahil masama ka, kundi dahil tamad ka raw. Ginawa ang kwentong ito noon para pilitin ang mga tao na magtrabaho bago dumating ang taglamig, at minsan, mas nakakatakot ang mga kwentong ginawa para kontrolin ang tao kaysa sa mismong halimaw. At ang pinakakilala at pinakanakakatakot. Number 1. Krampus. Kalahating kambing, kalahating demonyo, may sungay, kadena, at sako. Tuwing December 5 o tuwing Krampusnacht, bumababa siya bago pa si Santa. Hindi para magbigay ng regalo, kundi para manakot, manakit, at kunin ang mga batang itinuturing na masama. At ang mas nakakatakot, hindi ito alamat lang. Hanggang ngayon, may mga totoong Krampus parades sa Austria, Germany at iba pang bansa kung saan may mga taong naka-Krampus costume na naglalakad sa gabi, humahabol sa mga tao sa kalsada at sinasadya talagang takutin sila. Ang Pasko hindi lang pala tungkol sa ilaw at regalo. Sa ilalim ng saya, may mga kwento ng takot, parusa at paniniwalang ginawa para makaligtas sa madilim na taglamig. Alin dito ang pinakanakakatakot para sa'yo? I-comment mo lang sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong dark history at creepy facts, alam mo na, subscribe ka lang, Merry Christmas, at matulog ka ng may ilaw.